marami kaming katanungan para sa iyo ngayon. Unang-una, Laika Tudlasan, nag-start. Nasa na ba yung percentage ng health ni Laika at kailan ka nag-decide na ibababad mo na siya? Si Laika na naman meron, sabi ko meron na siya go signal. Okay. After namin, nung dapat ang plano talaga namin, this game siya lilitaw. Yun. Pero last game namin sa Binild, kinailangan ko na. So sabi ko nga sa kanya noon, paghandaan natin ng maigi yung game natin sa Perpetual kasi yun yung pinaka-crucial part. And sabi nyo nga, coach, pinaka-crucial. Napaaga yung timeout nyo kanina nung simula. Medyo hindi mainit yung makina nyo na simula. And then, si Laika was really stepping up. Ako kasi big fan ako, coach. Na ang ganda na nung inilaro niya. Pero nung nagbalasa ka, coach, ng tao, ang ganda ng inilaro ng mga second stringers mo. Siguro, talagang kailangan ko na magsugal. Kumbaga, sugal na yun. Si Ceballos naman, every practice naman maganda naman yung performance niya. So sabi ko, bakit hindi ko subukan? Yung bata naman talagang magaling bata. Coach, bago nagsisimula ang bawat season, I always go to all the coaches. Pinuntahan kita, coach, nag-usap tayo sa dugout, kamusta yung team mo? Tinulungan din ako ni Casey Adante kasi tinatanong ko siya okay, tulungan mo naman ako, sabihin mo sa akin kung ano yung position nitong mga players. So, iniisa-isa niya. Tapos may fun moment doon tinanong ko si Ceballos. Tapos hindi alam ni Casey. Sumigaw pa siya, Harem, ano ba ang laro mo ngayon? Sabi ni Harem, kahit ano. At coach, halos lahat. Depensa, service specialist, naging libero, open spiker. Ano ba yung strength ni Harem Ceballos, coach, in your eyes? Sa akin kasi si Harem, sabi ko nga, magaling yung bata. Actually, kung hindi ako nakakuha ng isang liberong magaling, si Ceballos talaga ang libero ko ngayon. Which ginawa mo nung isang match? Yung sa Binild, sabi ko, susubukan ko, isugal ko. Pagbabalik na rin ko silang dalawa ni Kagigla. Maganda rin naman yung performance, pero sabi ko, kaya ako nag-decide ulit na ibalik siya ngayon kasi yung pang-serve, sa inisip ko, pag nagloko yung isang opener, wala akong pwedeng hatakin kundi si Villa Flores lang. Minsan, nung last game namin, wala rin si Hart. So sabi ko, isusugal ko si Ceballos nga. Ngayon nga napansin namin, coach, parang bigla ka nagkaroon ng matibay na sweeper dun sa second group na pinasok ko si Harem. And pati coach sila si Matawaran. Ang ganda ng inilaro this game, ganda ng net defense. So, coach, pinag-usapan namin kanina ni Anton na yung mga championship squads, laging may matibay na gitna. Buti na lang gumawa yung middle ko ngayon. Kumbaga naki-participate sila ngayon sa magandang ibabaw. Ang lagi ko naman sinasabi sa kanila kung anong kahalagaan ng game na to Sabi ko, kung sino mananalo rito, ito yung possible na makapunta sa pang-apat. So, sabi ko, hindi pwedeng masasayang yung season natin na gano'n na naman ang mangyayari. Coach, pwede mo na batiin lahat ng mga sumusuporta sa inyo after this big win. Siyempre, maraming salamat po sa lahat ng Arellano community, lalong-lalo na po sa aming presidente na si President Francisco Caico. Kanina po, nandiyan po siya uli. Si Sir Peter po, lagi po nasa aming gilid lang o nasa aming tabi lang po yan, lagi nakasupport sa amin. Ang aming pong athletic director na si Sir Valente Caico, ganoon rin po kay Ma'am Alma Curato. At nais ko lang pong batiin yung mga ninong ko, si Coach Ninong Boy Dalistan, Coach Johnny Candoy, tapos si Sir Jake po, Jake De Vera. Maraming salamat, sir. Alam mo kung gaano kalaki yung tulong mo sa amin every time na meron kami mga ganitong battle. Coach Obet Javier po, good luck coach sa mga susunod yung laban versus EAC and JRU. Thank you po.